Kahit inuubo na, ay sige pa rin sa ice candy si Elias. Hindi siya nauubusan ng matamis na yelo sa bibig kahit nasa gym o nagwo-work from home. Masyado kasing nakaka-addict ang lasa ng ice candy na nilalako sa labas. Parang may gayuma sa sarap. Sa isang araw ay nakakaubos siya ng 20 ice candy. Nang maubos ang stock niya sa araw na yon, bumaba na naman siya para hanapin si Aling Belinda. Ito ang suki nila sa naturang ice candy na may kakaibang tamis at sarap. Namakyaw uli siya ng 50 piraso ng ice candy. Mayroong buko, orange, strawberry at mango flavor. Tuwang-tuwa naman ang tindera habang binabalot ang ice candy niya. Tamang-tama, huling mga stock ko na to ngayon. Makakauwi na rin ako. Sabi pa ng Ali sabay abot ng malaking plastik sa kanya. Marami pang nakapila sa likod niya. Pero sa kasamaang palad ay naubusan na ito ng tinda. Kaya naman nangako ang Ali na maagang babalik bukas at mas dadamihan pa nito ang gagawing ice candy. Hays, buti na lang nakahabol pa ako, ani Elias habang bitbit ang mga ice candy patungo sa kondo niya. Inilagay na niya sa freezer ang mga yon. Pagkatapos ay kumuha lang ng isa. Sa kanya ipinagpatuloy ang trabaho sa harap ng computer habang may nginunguy ang ice candy sa bibig. 2 araw na ang itatagal nun. At least hindi na niya kailangang makipagsiksikan muli bukas at sa susunod pang mga araw. Napakapatok kasi ng ice candy ni Aling Belinda. Laging pinagkakaguluhan. Maaga ring nagkakaubusan. Ayaw na ayaw pa naman niyang nakikipagsiksikan, lalo na kapag nakikita niyang pinapakyaw ang paborito niyang buko at mango flavor. 1 linggo na rin ang lumipas mula nang maging kabilang siya sa mga suki ni Aling Belinda. Parang hindi kumpleto ang araw niya hanggat hindi nakakapamakyaw sa mga ice candy nito. Nahinto lang siya sa kinakain nang tumawag na ang isa sa mga kliyente niya. Ngunit sa kalagitnaan naman ng pag-uusap nila, bigla na lang siyang naubo. Nais man niyang baliwalain ngunit habang tumatagal, lalong nangangati ang lalamunan niya. Napilitan na tuloy siyang magpaalam saglit sa kausap para kumuha ng tubig sa rep. Akala niya giginhawa na siya kapag nakainom ng tubig. Subalit hindi nahinto ang pag-ubo niya. Parang lalo lang nangati ang lalamunan niya dahil sa pag-inom. Kahit anong gawin niya, hindi talaga nawawala ang ubo niya. Napilitan na tuloy siyang mag-excuse sa kliyente at nagsabing masama ang pakiramdam niya. Kaya sa ibang araw na lang sila mag-usap. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang inubo ng ganun. Napilitan tuloy siyang itigil ang lahat ng trabaho niya. Medyo gumaan lang ang pakiramdam niya nang pumatak na ang gabi. Sa mga oras na yun, nakakahinga na siya ng maluwag. Ngunit pasumpong-sumpong pa rin ang pag-ubo niya. Kaya hindi na siya nauubusan ng tubig sa kanyang tabi. Nakakalimang bote na siya magmula kaninang hapon. Hindi na tuloy siya nakakakain ng ice candy niya. Kanina pa hinahanap-hanap ng dila niya ang tamis nito. Subalit dahil sa pag-ubo-ubo niya, halos wala siyang makain na kahit ano ngayon. Lalo na kung malalamig at matatamis. Hihintayin na muna niyang huminto ang pag-ubo niya. Mabuti na lang kinabukasan na wala na ito. Ngunit sa kasamaang palad naman ay nagkaplema na siya.
Kaya pagkatapos ng trabaho niya sa umaga, saglit siyang umalis ng bahay para bumili ng gamot sa labas. Naabutan pa niya si Aling Belinda na nasa pwesto uli ito at pinagkakaguluhan na naman ng mga taong patay na patay sa ice candy nito. Nang sumunod na araw, nagulat si Elias dahil bigla na lang nawala ang makapit na plema niya. Ganap nang lumuwag ang paghinga niya at nawala na lahat ang pag-ubo niya. Hindi na nga niya nagalaw ang gamot na iniinom niya. Yun nga lang, pagkabalik niya sa banyo para umihi doon, ay nagulat siya sa nakita. Lahat ng plemang idinura niya nitong mga nakaraang araw ay nagbalik doon. Sinubukan pa niyang buhusan yun ng isang balde ng tubig. Lumubog naman ang mga plema. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, biglang nagbalik ang mga ito. Napakamot siya ng kanyang ulo. Mukhang barado pa yata ang banyo niya. Napilitan tuloy siyang magtawag ng maintenance staff sa kondo para ipaayos ito. Mga bandang hapon yun nang dumating na ang mag-aayos sa kanyang palikuran. Hinayaan na niyang gawin nito mag-isa ang trabaho doon. Nanumbalik siya sa sala para i-enjoy ang kanyang libreng oras. Lalo't maaga siyang natapos sa trabaho ng araw na yon. Nagbalik uli siya sa pagkain ng ice candy. Ilang araw din niyang iniwasan ng matatamis at malalamig para mapabilis ang paggaling niya. Parang naging droga na nga ang ice candy na ito sa kanya. Dahil tuwing iniiwasan niya, ay lalo pa niyang hinahanap-hanap. Isang oras ang itinagal bago natapos ang stop sa trabaho nito. Bago pa ito umalis ay sinubukan pa niya itong oferan ng ice candy niya. Pero ngumiti na lang ito at nagsabing bawal daw ito sa matatamis. Kaya naman siya na lang din ang kumain ng lahat ng yon. Sa awa ng nakatataas, ay hindi na nagbalik ang ubo niya. Kahit nakakasampung ice candy na siya sa araw na yon. Naging masarap pa nga ang tulog niya pagsapit ng gabi. Ngunit kung gaano katamis ang kanyang panaginip kagabi, ganoon naman kapait ang kanyang pakiramdam sa kanyang paggising. Sobrang taas ng lagnat niya at napakapait din ng panlasa niya. Napansin din niya na hindi siya makatayo sa labis na panghihina ng katawan. Para bang hindi niya maramdaman ang mga paa niya. Nais man niyang idura ang napakapait na panlasa, ay hindi niya magawa. Kaya unti-unti itong naipon sa bibig niya. Hindi na siya nakatiis. Napilitan na siyang iluwa ang naipong mapait na laway kahit nakahiga siya. Bumulwak pa yun sa gilid ng unan niya. Saka siya napaubo sa sobrang pait. Habang sinusubukan niyang itayo ang sarili, hindi na niya namamalayan ang unti-unting pagbalik ng mga plema niya sa inidoro. Ang mga plemang ito ay nagdikit-dikit hanggang sa makabuo ng kakaibang figura. Pagkuway biglang gumagapang paakyat ng inidoro hanggang sa bumagsak sa sahig. Parang may sariling isip na gumagapang ang nagkabuo-buong plema patungo sa kanyang silid. Hindi na kinakailangang buksan pa ng mga ito ang pinto dahil nagawa na nilang makalusot sa ilalim pa lang nun. Wala nang kamalay-malay si Elias sa plemang nakapasok sa kwarto niya. Patuloy pa rin niyang ibinabangon ng sarili kahit sa huli ay bumabagsak lang siya dahil sa labis na panghihina. Sinubukan na lang niyang damputin ang cellphone sa tabi para makahingi ng tulong. Buti na lang ay naigagalaw pa niya ang mga kamay kahit papaano. Ngunit pagkahawak niya sa cellphone, laking gulat niya dahil hindi na niya ito mabuhat-buhat.
Nagagalaw lang niya ang mga kamay ngunit pati ang mga ito ay nawalan na rin ng puwersa, gaya ng kanyang mga paa. Wala na siyang nagawa kundi ang magsisigaw. Yun na lang ang tanging kaya niyang gawin. Pinakawalan niya ang pinakamalakas na sigaw sa pagbabaka sakaling may makakarinig sa kanya. Hindi siya tumigil sa pagsigaw hanggat hindi nakakarinig ng kahit anong reaksyon mula sa labas. Ngunit ilang saglit lang, nahinto siya sa pagsigaw nang biglang lumitaw sa bandang gilid niya ang isang nilalang nagawa sa plema ang buong katawan. May mga mukha ito na dikit-dikit at naggalat sa buong bahagi ng katawan nito. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na nikip ang kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang mga labi at parang sasabog ang utak niya. Larawan siya ng pagkagimbal habang unti-unting lumulukob ang taong plema. Habang tumatagal ay palaki ito ng palaki at halos sakupin na ang buong paningin niya. Bigla ring naglabas ng iba't ibang emosyon ng mga mukha nito sa iba't ibang parte ng katawan. "Tulong! Saklolo!" Halos maubusan na siya ng boses sa kakasigaw, ngunit wala pa ring pumapasok sa kwarto niya. Bago pa siya makasigaw muli, biglang sumabog ang taong plema sa kanyang harapan. Nagkalat ang likidong katawan nito sa buo niyang katawan. Halos maubos siya sa sobrang baho at langsa ng lasa. Ngunit hindi nagtagal. Ang mga plemang ito ay unti-unting sinunog ang katawan niya. Parang likido na unti-unting nilusaw ang kanyang balat at sagad hanggang buto. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kondo. Dalawa sa mga kapitbahay niya sa kondo ang nakarinig sa kanya at naglakas loob na pumasok. Ngunit pagkarating nila sa kanyang higaan, ganoon na lang ang pagbaliktad ng kanilang mga sikmura nang makita siya na dahan-dahang nalulusaw habang sumisigaw. Sa pagkakataong yun, ang mga sigaw niya ay wala na halos nililikhang boses dahil pati ang boses niya ay nilulusaw na rin. Sa sobrang takot ay napalabas din agad ng kwarto ang dalawa at hindi na nagtangka pang lumapit sa kanya. Wala nang nagawa si Elias. Hinintay na lamang niya ang pagkalagot ng hininga habang patuloy siyang nilulusaw ng sariling mga plema. Sa loob ng mga buwang lumipas, palaging laman ng mga balita ang kakaibang sakit na kumakalat sa iba't ibang lugar. Isang kakaibang ubo ang di umano'y dumadapo sa mga tao. Sa una ay aakalaing normal na ubo lang ito na agad ding nawawala pagkaraan ng ilang araw kahit hindi inuman ng gamot. Ngunit oras na mawala ang ubong yon, doon na humuhudyat ang kamatayang paparating sa dinapuan ng sakit na ito. Ayon sa mga nakasaksi, ang bawat mga plemang dinudura ng mga biktima ay hindi nawawala o lumulubog sa kung saan man nila ito idinura. Kusa itong bumabalik at unti-unting mabubuo hanggang sa maging isang mabangis na nilalang. Ang taong plema na nabuo ay lalapit sa kinapitan nito ng sakit at pasasabugin ang sarili doon. Oras na kumalat naman ang mga sumabog na plema sa biktima, unti-unti nitong lulusawin ang katawan ng may sakit hanggang sa bungot kalansay na lang ang matira. Hanggang ngayon, wala pa ring makapagsabi kung saan ito nagmula at kung paano ito mabibigyan ng lunas. Maging ang mga eksperto sa siyensya at paranormal ay hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag tungkol dito. Ang mga taong plema na nabubuo at umaatake sa kinapitan nila ng sakit ay nananatiling misteryo
na habang tumatagal ay lalo pang lumalaki at kumakalat. Samantala, sa bagong lugar na nilipatan ay abala si Aling Belinda sa pagtitinda ng mga ice candy niya. Tulad ng dati, mabentang mabenta pa rin ang mga ito. Kahit saan siya mapunta ay laging sold out ang mga tinda niya. Tulad ng araw na yon, maaga siyang nakauwi dahil tanghali pa lang ay naubos na ang mga paninda niya. Kaya naman pagkabalik sa kanyang bahay na tinitirahan na bahagyang malayo sa Kabiasnan, sinimulan agad niyang gawin ang kanyang ice candy. Isang pangkaraniwang ice candy lang naman ito. Ngunit ang isang sangkap na naiiba ay ang kakaibang ritual na kanyang isinasagawa para mabuo ang kimikal na inihahalo niya sa mga ito. Ito ang tunay na nagpapasarap sa kanyang ice candy. Ang ice candy na may kulam. Sa bawat buhay na kinukuha ng ice candy na ito, nakakabawas naman yun sa kanyang edad. Noong nakaraang mga buwan, Lola Belinda pa ang tawag sa kanya dahil sa labis na katandaan. Pero nitong mga nakaraang linggo lang, Aling Belinda na lang ang tinatawag sa kanya dahil medyo bumata siya ng bahagya. Ngunit ngayon, mukhang wala nang magtatawag ng Ale sa kanya dahil mas lalo pa siyang bumata. At hindi niya titigilan ang malagim na negosyong ito hanggat hindi siya nakakabalik sa dating edad at pangangatawan na gusto niya. Nang sumunod na araw, mahaba muli ang pila sa kanyang pwesto. "Ate Belinda, pabili nga po ng 5. Sabi ng bago niyang customer. Magiliw namang hinarap ni Belinda ang mga customer niya. Hinihintay lang niyang masold out ang mga ito dahil yun na ang huling araw niya sa negosyo. Dahil sa wakas, nagbalik dalaga na muli siya. At tulad ng dati, 80 taon pa ang kailangan niyang hintayin bago magbalik sa negosyong yun para bumata muli. "Ice candy, bili na kayo mga suki,"